Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Buhayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi! This is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan, yung mga taong hindi kumakain ng tama, and of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system.
Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po, available na sa merkado, ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe para po sa inyo. Mula sa bata hanggang sa matanda, may maintenance man kayo o wala. Kaya po, hanapin lamang natin ang MX3 500mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa match
Watch po tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na. Rapido, 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 hataw, balita. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayong pong habang ito ng Huwebes. Ngayon po ay 22 tayo sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ating pong headlines, Pangulong BBM sumailalim sa medical observation, kondisyon stable na ayon sa Malacanang. Pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, tinanggihan ng House Secretary General's Office. Dating PNP Chief Torre tatanggap ng full benefits sa optional retirement bilang 4-star general ayon sa palasyo. Ating DPWH Secretary Bonoan hindi paligtas sa issue ng mali-maling grid coordinates ng flood control projects ayon kay Senador Lacson. Flood control scam convicts itatapon sa Sablayan Prison ayon sa Bureau of Corrections. Krimen sa Metro Manila bumaba ng 24% sa pagpasok ng 2026. Army Detachment Commander patay sa pamaril ng 3 CAFGU members sa Rizal. Halos 13,000 pisong halaga ng shabu nakumpiska sa Bayangbang, Pangasinan. Flash Report. Flash Report! Meron muna tayong flash report mula sa Kamara. Yun daw po ay 3 impeachment complaint laban kay Pangulong BBM. Abay, ihahain na raw po. Ating alamin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Milky Rigunan, please come in. Manang Milky. Milky. Ayan. Okay na ba si Milky? Mel. Go ahead. Go ahead, Milky. Dumating na yung magsasampa ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga magrereklamo ay ang grupo naman sina dating Congressman Mike Defensor at Sig Paras, kasama sina Attorney Ferdinand Topacio, dating Governor Chavit Singson, Attorney Manuelito Luna, dating National Intelligence Coordinating Agency Chief Hermogenes Esperon at iba pang ma-identified sa mga Duterte. Ang impeachment complaint ay endorso ng 3 batang mga congressmen, pero ayaw pang pangalanan kanina ni Defensor ng aming ma-interview bago pumasok sa tanggapan ng Secretary General. Pero ito'y pangungunahan ni Representative Harold Duterte ng Pwersa ng Pilipinong Pandagat Party List.
Si Duterte ay pinsan ni na Vice President Sara Duterte, Representative Paulo Duterte ng Davao City at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Malamang i-file na lamang ng grupo na na-defensor ang impeachment complaint sa tanggapan ng House Secretary General. Naging issue kasi Ray at Romel ang hindi pagtanggap kaninang umaga ng Office of the House Secretary General sa ikalawang impeachment complaint ng grupo na naman ni Renato Reyes dahil wala nga si Secretary General Cheloy Garafil at nasalukuyang nasa Taiwan. Si Garafil ay gagawa ng Order of Bill and Star with Grand Cordon, isa sa pinakamataas na civilian decorations na ipinagkakaloob ng Taiwanese government. Pagkilala ito ng si Garafil ang nagsilbing chairperson at Resident Representative ng Manila Economic and Cultural Office o MECO bago namang naitalaga din nakasalukuyang Secretary General ngayon ng Kamara. Una rito, binatikos ng Kamara o ng Makabayan Bloc ang mag-i-endorso na ikalawang impeachment complaint na kinabibilangan ni na Antonio Tino ng Actifers Party List, Rene Co ng Kabataan Party List at Sara Elago ng Gabriela na kung ito ang igigitaw ng Office of the House Secretary General, sila mismo ang lumalabag sa rules ng Kamara. Samantala na i-transmit naman na nung Lunes na Garafil sa opisina ni House Speaker Faustino D. III ang unang impeachment complaint na isinampa ni Andre De Jesus at i-endorso sa Kamara ni Representative Journey Jeff Nisay ang kinatawa naman ng Pusong Pinoy Party List. So ngayon ang mga endorser o yung mga complainants pala ay nasa loob pa ng Office of the House Secretary General at inantabayan namin ang paglabas nila para daw magsagawa rin ng ilang press conference at magpahayag ng kanilang mga statement kaugnay ng isasampa na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang ikatlong impeachment complaint, Ray at Romel, ay ang mga magrereklamo ay identified sa pamilyang Duterte. Ako si Milky Guna nagulat para... Pero sandali lang, Milky, paano i-accept yan wala si House Sec dyan? Hindi ba parang magiging mutin academic dahil yung ikalawang impeachment complaint hindi rin tinanggap sa opisina ng Secretary General? Ang naging ang naging tugon ng mga endorser, yung tatlong miyembro ng Makabayan Bloc, since ayaw tanggapin dito sa Office of the House Secretary General dahil wala nga si Sec Gen Garafil, pupunta sila doon sa tanggapan nga ni House Speaker Faustino D. III. At ang sabi ay tatanggapin mo doon? Ang termino lamang dito ay accepted. Pero hindi pa siya formally filed kasi kailangan talaga accepted lang, not formally filed. Oo. So naisumili na nila. To be submitted soon. Accepted but to be submitted soon. Pagdating ng Secretary General. Ngayon, ito siguro ay aware na rin yung grupo ni na Secretary Esperon, sina Mike Defensor, na ito yung nangyari kaninang umaga sa grupo ng Makabayan Bloc. So malamang ganun din ang gawin nila. Ipa-file na lamang nila, tatanggapin naman ng Office of the House Secretary General, pero hindi pa ito officially filed dahil sa ilalim nga ng rules of the House, dapat andito daw personal ang House Secretary General. Pero unfortunately, si Secretary Cheloy Garafil ay nasa Taiwan. Ang sabi naman ng kanyang tanggapan, matagal nang nakaschedule kasi yung kanyang pagtungo sa Taiwan para tanggapin isang napaka prestigious na award. At hindi daw ito, walang katotohanan yung mga aligasyon na sinadya. Na wala sa ngayon, kaugnay ng napipinto o kanina kapag susumite na ngayon ay dalawa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang nililinaw ng kanyang tanggapan ni House Secretary General Charles Garfield na una na yung schedule na yon sa Taiwan. Nagkataon na naisabay ngayong araw. Saka manang, hindi ba natunugan ng Makabayan Bloc na wala ngayon si Secretary General Garfield sa kanyang opisina? Malamang diba? Hindi natunugan kasi ngayon sila nag-sumite. Pero ang sabi nga ng kanyang opisina, si House Secretary General Cheloy Garafil ay matagal lang nakaschedule ang kanyang biyahe sa Taiwan at walang kinalaman yung hindi niya pa nanatili ngayon dito para sabihin na sinadya yung kanyang hindi pagdalo ngayon para tanggapin sana ng personal yung impeachment complaint
laban sa dalawang grupo. So kailan ang balik ni Garfield? Sabi ng kanyang opisina ay by Sunday darating na siya. So Sunday. most probably, official na matatanggap ito sa Next araw week. naman ng Lunes. Alright. Thank you. Salamat, Okay, Marinils. so yan ang nakakagulo pati mga aso dito. Section. Pero lumabas na sina Mike dating Defensor. Congressman Mike Jing Defensor Defensor. at dating Governor Si Manong Chavez. Chavez Singson. Pero mamaya na siguro dahil mukhang mahaba pa ang mga tama ito. Babalik na lamang ako sa magiging impormasyon sa paghahain ng ikatlong impeachment complaint na ng ilang grupo laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa Kamara, ako si Neil Gregorio nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Mukhang kasama rin sa grounds dito yung na ipinaresto sa ICC si dating Pangulong Digong. Doon sa second second ba yun? Sa second. No. Oh, dito yan sa third. Ang alam ko sa third sa third impeachment. Ang reklamo na nung una. Una ba yun? Yung una. Yung ang sabi, betrayal of public trust. Dahil ipinakulong si dating Pangulong Duterte sa dahig sa utos ng ICC. Yun yung una. Isa sa grounds for impeachment complaint. Itong pangatlo, kasama na rito yung maaring korupsyon. Kasama na din yan. Sige. Tingnan natin kung ano magiging ang susunod na kabanata. Kapalaran. Pero ang sabi ho rito, dahil sa wala po yung Secretary General ng Kamara, accepted but not officially filed. Technically accepted. Technically accepted. Rapido, hataw, balita. Ang inyong pa rin po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Romel Fertes. para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sari pa rin po mga balita, sumailalim po sa magdamag na medical observation si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makaramdam ng discomfort. Subantayan po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ito ay precautionary measure lamang. Pinayuhan naman ng doktor ang Pangulo na magpahinga muna at sumailalim sa monitoring. Natili namang stable ang kondisyon ni Pangulong BBM na balik trabaho at kasalukuyang nasa Malacanang. Ayun, abay, balik trabaho na pala. Hindi naman tinanggap ng Office of the House Secretary General ang pag-aay na ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ngayong araw. Ito ay dahil wala sa bansa si Secretary General Chaloy Garfield. Inihain ng bagong alyansa makabayan na Presidenta Renato Reyes ang ikalawang reklamo sa Kamara. Kaninang umaga at inendorso ito ng Makabayan Bloc. Ginamit nilang grounds for impeachment ang betrayal of public trust dahil sa umano'y nagaganap na katiwalian sa gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Iginip naman ng complainant, malinaw sa House Rules na kahit wala ang Secretary General, pwedeng tanggapin ang reklamong impeachment na mga kinatawan ng opisina ni Garfield. Sinabi rin ng Makabayan Bloc na kung ito ang igigit ng opisina ng Secretary General, ay mismong sila ang lumalabag sa rules ng Kamara. Sa ngayon, dudulog ang mga complainant sa opisina ni House Speaker Faustino III at mamaya pa malalaman kung ano ang aksyon na gagawin ng opisina ni Speaker Lee. Itinanggi naman ni dating PNP Chief at ngayon General Manager ng MMDA si General Nicolas Torre III na siya'y nagretiro na mula sa hanay ng pambansang pulisya. Sa panayam po ng programang 2x2, sinabi ni Torre na wala siyang pinipirmahang optional retirement taliwas sa naunang inanunsyo sa Campo Crame. Paliwanag ni Torres, si Pangulong BBM ang magdidesisyon kung mananatili sa mother agency ang opisyal kahit may iba itong function sa iba pang tanggapan ng pamahalaan. Samantala, inamin naman ni Torre na nababahala siya sa kahantungan ng mga harassment case laban sa kanya buhat ng naging trabaho sa PNP. May nakahanda ng pasilidad ang Bureau of Corrections sakaling may mahatulan sa mga kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na flood control scam. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr.,
Patuloy ang pagtatayo ng isang super maximum prison facility sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro na ilalaan para sa mga high-profile criminals. Halos tapos na umanawan nato ng pasilidad at target tumakumpleto sa unang kwarter ng taon sakaling kailanganin para sa mga sangkot sa flood control controversy. Inimbestiga naman ng otoridad ang impormasyong na sa Cambodia o Thailand manoy itinuturing na number 1 wanted ng Pilipinas na si gaming tycoon Charlie Atungang. Sa panayam po ng media sa Campo Crame, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na sinusuri na nila impormasyong nagmula mismo sa Star Witness sa kaso ng missing sabungero sa si Julie Patidongan. Ayon po kay Secretary John Vic Remulla, may impormasyon na patuloy manong nagpapatakbo ng online sabong. Si Ang sa Cambodia, kasabay daw po ng paglipat ng ilang operasyon kaugnay ng pogo sa Thailand-Cambodia border. Pinaniniwala ang nagtatago sa loob ng isang gated community sa Lisbon, Portugal, si Zalbico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, mataas ang kumpiyansa ng mga otoridad sa lokasyon nito batay sa patuloy na surveillance. Ngunit, nahirapan silang makalapit sa kanya dahil sa mahigpit na seguridad ng komunidad sa Lisbon, Portugal. Bihira rin naman lumabas ng bicycle at halos nananatili lamang sa loob ng gated community kaya limitado ang aksyon ng mga operatiba. Matatanda ang isa sa mga hamon sa pag-aresto kay Ko, malasa sangkot sa flood control scandal ang ikawalan ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Ayon sa ulat, may hawak din si Ko na Portuguese passport na nagpapakomplikado sa proseso ng posibleng pagbabalik niya sa Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Sa rapido ho ng mga report, Malacanang, sinabing tatanggap daw po si dating PNP Chief Nicolas Torre III ng full benefits sa kanyang optional retirement bilang 4-star general. Report mula kay RH14, Let Narciso Mislet. Reyma, ililipat na kay PNP Chief Melencio Nartates Jr. ang 4-star rank ni dating PNP Chief at kay MMDA General Manager Nicolas Torre III. Sa press briefing, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na nagkausap at nagkalinawan na sila ni Torre tungkol sa naging kalituhan sa status nito. Ayon kay Castro, makatatanggap si Torre ng full benefits sa kanyang optional retirement bilang isang 4-star general. Wala na anyang problema sa issue ng paglilipat ng ika-4 na estrella kay Nartates. Sabi ni Castro, batid naman ni Torre ito nang tanggapin niya ang posisyon bilang MMDA General Manager. Narito si Jose Castro. The President appointed General Torre as the General Manager of MMDA. He took his office. He is now actively performing his job as the General Manager of MMDA. And for his optional retirement, he will receive full benefits and emoluments as a 4-star general. Well, maliwanag. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dating BPWH Secretary Manuel Bonoan, hindi paligtas sa issue ng mali-maling grid coordinates sa mga flood control projects na isinumite sa Malacanang ayon kay Senador Ping Lacson. Report mula sa Senado, RH number 28, Paring Raymond at Paas. Paring Raymond. Hindi pa tapos ang Senate Blue Ribbon Committee kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ang deklarasyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo-Ping Lacson at chairman din ng komite. Ayon kay Lacson, sa issue pa rin ng mali-maling coordinates ang focus ng susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na dapat ipaliwanag ni Bonoan. Paliwanag ng senador maliban sa panglilito sa sumbong sa Pangulo website, posibleng gagamitin din na depensa sa kaso ang mga mali-maling coordinates. Gustong palabasin na hindi totoo ang akusasyon ng Gross Project dahil wala naman talagang project base sa isinumiting grid coordinates. Lumabas sa testimonya na DPWH Undersecretary Arthur Bisnar at Ricardo Bernabe III na 86% ng mga flood control projects ay mali ang mga coordinates na nagpapatuloy na sinadyang mali ang isinumiti sa Malacanang. Babala ni Lacson, kapag umiwas at hindi may paliwanag na maayos ni Bonoan ang isinumiting maling mga grid coordinates, ay maaari itong ma-cite in contempt at makulong din sa Senado. Nabawasan na ang bilang ng mga bilanggo sa Senado matapos mailipat ng custody sina Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza.
Ito si RH28, Raymond Betpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat lakay Raymond. Samantala, krimen daw po sa Metro Manila, abay bumaba daw po ng 24% sa unang sigwada ng 2026. Ating alamin sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Lakay Ray, bumaba ng 24% ang krimen dito sa Metro Manila simula entrada ng kasalukuyang taon. Naitala ng NCRPO yung 67% na pagbaba sa mga kaso ng rape, 89% sa carnapping ng motor vehicles at 60% na pagbaba naman sa kaso ng carnapping ng motorsiklo. 32% naman daw yung ibinaba ng mga kaso ng murder, 10% sa physical injuries at 4% sa theft o pagnanakaw. Idiniin ng hanay na malaki yung ibinagsak ng violent at property-related crime mula January 1 hanggang January 20 ng taon kumpara sa kaparehong period noong nakalipas na taon. Mahigit 518 anti-drug operation yung ikinasa ng NCRPO sa unang 20 araw ng 2026 na nagresulta sa pagkakaaresto ng halos 700 katao at pagsamsam sa 74 na milyong piso na illegal tuga. 115 naman yung dinampot sa illegal na barel habang halos 1,000 sa illegal gambling. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang mataas na opisyal ng Philippine Army patay sa pamamaril ng 3 CAFGU members sa loob mismo ng kanilang kampo sa probinsya ng Rizal. Ibalita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Edniel Parosa. Sige, balikan natin mamaya si Edniel Parosa. Samantala, train drivers ng MRT-3 sumailalim sa 2 araw na practical evaluation refresher course habang mga frontliner ng LRT-2 magsagawa naman ng emergency response exercises. RH number 5, Val Gonzalez. Val. Mel, sumailalim sa pointing and calling practical evaluation ng mga train drivers ng DOTR MRT-3 bilang bahagi ng kanilang 2 araw na refresher training course. Ayon sa MRT-3, layunin ng pagsusuring ito na matiyak ang kaligtasan ng mga pasaherong sumasakay sa trenda. Iba't ibang pagsasanaying sinagawa ng mga train drivers upang mapanatili ang kahandaan at kasanayan sa kanilang mga tungkulin. Sabi ng MRT-3, isinasagawang ganitong training kada 6 buwan upang mapahukay ang kalidad ng kanilang serbisyo. Samantala, kasabay nito ay nagsagawa naman ng tabletop exercise meeting ang Light Rail Transit Authority o LRTA para sa LRT Line 2. Ito'y upang pag-usapan ang implementasyon ng Public Service Continuity Plan o PSCP. Tumutok ang exercise sa pag-translate ng PSCP sa mga malinaw na work instructions para sa mga critical mission operations sa panahon ng disruption at disaster. Nilinaw ng mga opisyal ng LRTA ang mga tungkulin ng bawat opisina at unit ng PSCP. Dumalo sa meeting ang mga department at division manager ng LRTA kasamang sekretariat ng PSCP Technical Working Group. Kabilang sa mga tinalakay ang mga aksyon sa panahon ng emergency at ang koordinasyon sa pagitan ng mga opisina. Plano ngayon ng LRTA na magsagawa ng simulations ng mga identified disaster scenarios upang mapahusay ang kahandaan at koordinasyon sa pagresponde sa anumang emergency. Matatandaan nitong nakalipas na araw ay 2 magkasunod na malagim na aksidente at banggaan ng tren ang nangyari sa bansang Espanya kung saan mahigit 40 pasahero ang namatay habang mahigit 100 iba pa ang mga nasugatan. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Ating balikan mga kaibigan na report mula kay Edniel Parosa, Army Detachment Commander. Patay daw po sa pamaril ng 3 CAFGU sa Rizal. Go ahead sa iyo report, Edniel. Talakay Ray at
Samantala kay Romel, kinondena ng Philippine Army ang pagpaslang sa isa nitong detachment commander sa loob mismo ng patrol base ng 88th Infantry Battalion sa Barangay Puray, bahagi ng Rodriguez, Rizal. Sa report ni Rizal Provincial Police Director, Police Colonel Peloteo Gonzalgo, kapatid na kapgo mismo, auxiliary personnel, ang bumaril sa 35 anyos sa biktima kabinang Enero 20. Arasto naman ang mga suspect kabilang ang dalawang kapwa kapgo na pawang mga nakainom at nagpaputok ng mangyaring insidente. Sa laysay ng pulisya, nagbibiting ang 3 tauhan ng hukbong katihan kabilang ang detachment commander nilang sarhento. Nang sumilip sa kwarto ang isa sa mga suspect at tutukan sila ng M16. Sinubukan siyang kalmahin ng biktima pero pinaulanan niya ito ng bala agar sa maubos sa gamit na magasin. Sabi sa DZRH, Philippine Army spokesman Colonel Louis de Maala, magbibigay naman ng kaukulang full assistance sa pamilya ng imaong biktima ang kanilang anay. Samantala mula sa Armed Forces, dito naman sa National Headquarters sa Philippine National Police, Rayat Romel, ay inilabas na sa unang pagkakataon itong mga kuwang mugshot ni dating Senador Bong Revilla at 6 niyang kapwa-akusado sa manumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Bago nitang inulan ng ikos ang PNP-CIDG maging ang Department of the Interior Local Government nang questionin ng publiko kung bakit nila may special treatment sa dating senador na hindi lamang isinakay sa sakyam ni dating ni Secretary John Vic Remulla nang iharap sa Sandigan Bayan, kundi natagalan din sa paglalabas ng kanyang mugshot. Iniyaw ng kalihim na wala pa rin special treatment sa kanyang tinawag na long-time friend. Gayong din, iniharap din sa media dito sa Campo Crame ang mga Estonian at Russian vlogger na kamakailan lamang ay inaresto ng otoridad, partikular ng Bureau of Immigration dahil sa iba't ibang atraso at harassment sa mga lokal o mga Pilipino. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. European Union isinusulong ang soft mobility sa pamamagitan ng pagbibisikleta bilang option sa pampublikong transportasyon. Ibalita mo yan, Alex number 4, Miss Karen Oyong, Miss Kay. Kasamang Romel, kasamang Ray, soft mobility tulad ng pagsakay sa mga pampublikong transportasyon o ang opsyon ng pagbibisikleta ay isang paraan upang matugunan ang lumadalang kalagayan ng ating kalikasan, bunsod na rin ng mga pagbabagong dala ng climate change. Itong pahayag ni EU Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro, kasabay ng relaunching ng mga bike racks na matatagpuan sa Rizal Park at Intramuros, kung saan tumailalim ang mga ito sa rehabilitasyon sa inisyatiba ng EU delegation to the Philippines, katuwang ang National Parks and Development Committee o NPDC. Ang naturang relaunch ayon sa EU ay suportado rin ng mga cycling associations at advocates na nagsusulong ng tinatawag na sustainable lifestyle tulad ng Caryatista, CICAD, Cycle Bros, Firefly Brigade, Tiklop Society of the Philippines, Pinas Slow Riders BZ o BC, Make It Safer Movement, Bamboo Bikes at Renacimiento. Ay kay Ambassador Santoro, committed ang European Union na mabawasan ang greenhouse gas emissions nito ng at least 55% sa pagsapit ng taong 2030 at makamit ang climate neutrality sa pagsapit naman ng 2050. Dagdag ni Santoro, isang magandang paraan ay ang pagsulong sa cycling bilang isang viable, accessible mode of transportation na makakatulong sa pagpapababa ng carbon emissions sa traffic congestion, pagpapabuti ng kalidad ng hangin sa kapaligiran at pagpromote ng mass sustainable urban landscape at mas malusog na pamumuhay para sa mga bumibisita sa Rizal Park at Intramuros. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Karen Oyong. Samantala naman, meron mo tayong update mula kay Noche Cacas, Makati Police. Pinuri sa mabilis na aksyon sa mga kaso ng nakawan. Go ahead sa iyo report, Noche. Lakay Ray at Romel, personal na pinuri ni Makati City Mayor Nancy Binay ang Makati Police Department para sa mabilis at mapagpasyang aksyon sa paglitas ng ilang kamakailang kaso ng pagnanakaw. Ayon kay Mayor Binay, ang matagumpay na paghuli sa mga suspect ay patunay na nakatuong pagsisikap sa paglaban sa krimen. Ayon pa sa alkalde, ang pagkilala ay kasunod ng serye ng successful police operation
Kabilang ang kamakailang na pagbawi ng iPhone 17 ng isang influencer ng mga opisyal na pulisya ng Barangay Poblasyon Substation. Nahuli ang isang kilalang suspekta sa lisi at ang pag-aresto sa mga individual na nakot sa isang mabilis na pagtugis kasunod ng pagnanakaw ng mobile phone. Sabi po ng alkalde, ang kaligtasan ng bawat residente ng Makati ang nananatili manong pangunahing prioridad. Inatasan naman ni Mayor Nancy ang pulisya na dagdagan pa ang pagpapatrolya lalo na sa mga lugar upang mapigilan ang mga kriminal at matiyak ang mabilis na aksyon. Arit sa 27, may ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May nangyaring sunog sa siyudad ng Caloocan at alamin natin ang iba pang detalye. RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Ermel, alas 2 ngayong hapon bago tuluyang buksan sa mga motorista ang Monumento Circle sa Caloocan. Kaya yung mga na-stranded mula Valenzuela, Maynila at bahagi ng Camanaba ay gumagalaw na. Hanggang sa mga oras ito, meron medyo nakakaranas pa rin kunti ng bigat na daloy ng trapiko. Makarang masunog itong kaninang alas 12:06 na tanghali ang malaking tindahan na ukay-ukay kay Romel. Ito mismo sa harap ng dambana ni Andres Bonifacio sa Circle. Halos 2 oras na walang galawan, maging ng mga sakyang galing ng Balintawak patungo ng Valenzuela. Sa initial report ng Bureau of Fire Protection, kay Highway Chief Superintendent Jackie Buiga, nag-umpisang sunog sa may lugawan kung saan ay dito halos katabi ng poste ng Meralco. Sa lakas ng hangin ay mabilis na kumalat yung apoy papunta sa magkatabing mga kainan kung saan ay nagsabugan yung mga gamit na kalan para kaya nadamay na rin ang tindahan ng ukay-ukay. Kalating oras bago deklarang fire under control ang sunog. Sa taranta ng bawat isa ay walang naisalba. Paging yung mga vendor kung sarili lamang nila yung nailigtas habang yung mga paninda, yung mga bagong lutong lugaw, mga iba pang mga pagkain ay natapon sa sahig at wala na rin halos mapaginabangan, hindi na rin nakabiyahe pa itong mga bus sa isang terminal na katabi nito. Okay. Dahil sa dami ng mga pamatay sunog sa lugar. So fire out na, Edwin? Fire out. May mga sugatan ba? May nasugatan? 2 yung sugatan. Okay. Fire voluntary, isa ay sa daliri, yung isa ay nakalanghap ng usok mula doon sa mga telang nasusunog. Kaya nagsuka at nawala ng malay, pero agad itong nilapatan ng luna. Kumusta naman ang traffic sa may Samson Road? Naku, yung traffic lang kay Ray, umabot hanggang Malabon. Naku po. Mula Samson Road, Monumento hanggang Malabon, habang galing ng Valenzuela hanggang Valenzuela. Yung ganun talaga, sarado yan. Lahat ang nakakonect dito sa Monumento Padaan, yung galing ng Rizal Avenue, ay hindi gumalaw ng halos 2 oras tanging. Yung galing ng Balintawak patungong MacArthur Highway southbound ang gumagalaw, pero bahagya dahil yung iba ay mag-counter na para gumalaw yung iba pang masasakyan pagdating doon sa mga emergency na galing dito sa mismong sunog. Sa ngayon ay ongoing yung mapping operation, pero yung southbound ng Circle tapat mismo ng dulo ng LRT ay mga fire truck pa, kaya yung dami ng trapiko ay hindi pa rin ganun kaluwag sa mga oras na ito. Ang responde rin, ito kinagulat sa DCRH o sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edwin. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula sa mga probinsya, Pilipinas ang oras sa alas 2:44. Ang oras na yan ay hatid sa Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap
hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang Rapido Hataw Balita. Ang niyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ratchada Provincia. Rapido Hataw Balita. Bay, meron tayong update sa daan-daang mga aftershocks daw pong naitala. Mga pagyanig sa Sultan Kudarat sa report ni RH19 June Dimakutak. June. Yes, Lakay Ray, Lakay Romel. Itong mga residente nga sa bayan ng Kalamansig, Sultan Kudarat ay nag-anik sa paglikas habang nararanasan ang serye ng mahihina at katamtamang aftershocks. Unang naramdaman 7:51 kagabi ang magnitude 3.4 na may lalim lamang na 002 kilometers sa bayan ng Kalamansig. Mula sa talaan ng USCT box sa tatlong magkakasunod na araw, umigit kumulang nasa 500 plus magkakasunod na mahihina at katamtamang mga pagyanig ang nararamdaman hanggang mag-alas 11 kagabi sa mga magkakatabing bayan sa coastal areas ng Kalamansig, Santa Clara, Talimbang at Libak. Bawang nasa coastline ito. Ayon sa T-Box, sa bilang nito 135 ang platted earthquakes na may lakas na 1.5 hanggang 5.2. Habang 20 naman na pag-uga ng lupa
na may katumbas na intensity ang naitala ng DOST T-Box. Sa kabila ng pagpapakalma ng otoridad sa publiko, karamihan sa mga residente Malacay ay nagdesisyon ng lumikas sa takot na baka biglang may malakas na pagyanig at baka magkaroon pa ng tsunami. Kaya't mas nabuti nilang sumunod na sa tinapapatupad na preemptive evacuation ng LGU Calabansig. Habang may mga mataanding mga residente na umakyat na sa mga matataas na bundok sa nabanggit na mga bayan. Maliban sa mga unang executive orders na ibinaba, mayroon na ring instruction si Sultan Kudarat Provincial Governor Datu Pax Ali Sangki Mangodadato sa PDRMO na nakipag-ugnayan na rin sa OCD-12, DSWD-12 at sa mga concerned LGUs habang nakamonitor at naghahanda na rin ng mga kinakailangang equipments mula sa DPWH at mga ambulansya na nakahanda in case of emergency. Yan ang ating update mula rito sa Mindanao, Central Mindanao. RH19, Jundi Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Isang mamamahayag mula sa Tacloban City, hinatulan na guilty dahil sa financing terrorism. RH number 32, Jimmy, Angay Jimmy. Guilty sa financing terrorism ang miyembro ng Tacloban 5 na sina Frenzy May Compio at Mariel Domiquel sa hatol ng Regional Trial Court Branch sa 45 Tacloban. Subalit acquitted naman sila sa kasong illegal possession of firearms at explosives. Sina Compio at Domiquel ay nakakulong noong 2020 pa sa sinagawang raid na sinagawa ng mga kapulisan at sundalo sa kanilang tanggapan sa Tacloban. Si Frenzy May Compio ay dating black timer ng radio program at si Mariel Domiquel naman isang aktivista. Ayon naman kay Presidential Task Force on Media Security, Attorney Francis Magrubang, na nag-obserba sa naturang pagdinig kanina sa korte, ay may legal remedy pang abogado ng dalawa dahil reclusion temporal lang ang parusa na hinatol ng korte. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jimmy. At ipong alamin ang update naman sa Pangasinan. Meron daw pong mga nakumpiskang shabu doon. Go ahead sa iyo report, Freddy Fajardo. Freddy. Nasa kustodiya nga ng Bayambang Police Station ng isang street-level individual drug suspect na binata na residente ng Barangay Ligi ng nasabing bayan matapos itong maaresto sa anti-drug by bust operation. Base sa ulat ni Bayambang Acting Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagset, alas 11:40 ng gabi nagsagawa ng operasyon sa Purok 6 Barangay Ligi ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit katuwang ang 105th Maneuver Company Regional Mobile Post Battalion 1 sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Region 1. Isang nagsilbing po surveyor at binentahan ng suspect ng isang prosecution na naglalaman na hinihinalang shabu kaya agad itong inaresto. Nang i-body search nasamsam pa itong isa pang prosecution na naglalaman ng shabu at marked money. May kabuang timbang na 1.9 grams na illegal na droga ang nakumpiska sa suspect na nagkakahalaga ng 12,920 pesos. Kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Arisarte taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. At halos sa 400,000 pesos na naman ng illegal na droga nasamsam sa Dinalupian, Bataan. Dani Kumilang sa detalye. Matagumpay na nasa kote ng mga tauhan ng Dinalupian Municipal Police Station ang dalawang individual sa kasong pagbebenta ng illegal na droga sa Dinalupihan, Bataan. Nasamsam mula sa mga suspect ang mga ipinagbabawal na gamot, 54.32 gramo ng hinihinalang shabu, 6.31 gramo ng marijuana, humigit kumulang 11 tableta ng hinihinalang ecstasy na nasa 4.92 gramo. Ang kabuang standard drug price ng mga nasamsam ay nagkakalaga ito ng higit sa 389,000 pesos. Agad na isinagawa sa lugar ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya. Alinsunod sa mga probisyon ng Section 21 ng Republic Act 9165 na may presensya ng mga itinakdang saksi upang matiyak ang transparency at pagsunod sa proseso ng batas. Ang mga nadakip ay nakakulong na ngayon sa detention facility ng Dinalupian Municipal Police Station at inihanda ang kakulang kasong isasampa. Dani Kumilang, RH37, DZRH,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny. Sa pang drug buy-bust din po nangyari sa may Santa Cruz, Davao del Sur. Meron pong halagang 200,000 pisong shabu ang nakumpiska. Report mula kay June Suter. June. Mahigit 200,000 na naganang inihinalang shabu ang nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 o PDEA 11 matapos mabuwag ang isang drug den sa Sitio Taco, Barangay Zone 1, Santa Cruz, Davao del Sur sa isinagawang operasyon Enero 21, 2026 bandang alas 11:05 ng tanghali. Sa koordinasyon ng Davao del Sur Provincial Police Office, ikinasang bypass operation na nagresulta sa pagka-aresto ng 3 individual. Kabilang sa mga naresto ang itinuturong tagapangalaga ng drug den na si alias Gao, 23 anyos, matapos magbenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 1.5 grams at halagang 8,000 sa isang undercover agent. Kasama rin na dakip sina alias Giovanni na sinasabi na tatrabaho sa nasabing drug den at alias Al-Nahir na bisita sa lugar nung isinasagawa ang operasyon. Bukod sa 7 pakiti ng hinihinalang shabu, may kabuuang timbang na tinatayang 25 grams. Inihanda na ng PDEA 11 ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga sospek habang patuloy ang kampanya ng mga otoridad laban sa iligal na droga sa lalawigan. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit sa 1,000 magsasaka sa Northern Samar na naapektuhan ng kalamidad tumanggap ng ayuda. RH number 34J na Bantayan. Tumanggap ng cash assistance ang 1,562 na mga magsasaka dito sa lalawigan ng Northern Samar mula sa Department of Agriculture Eastern Visayas sa ilalim ito ng programa ng DA na tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Farmers Financial Assistance. 2 araw na ginanap ang nasabing distribution sa Kapitulyo at ito ay sa pakikipagtulungan ng Provincial Government ng Northern Samar. Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Farmers Financial Assistance, ito ay cash grant para sa mga magsasaka na may 2 hektarya na sakahan. Ito ay tulong rin dahil na rin sa pagbaba ng presyo ng palay. Ang mga tumanggap na magsasaka ay rehistrado ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Sa mismong aktibidad ay nagpaabot ng pagpapasalamat si Vice Governor Clarence Tato sa Department of Agriculture sa suporta sa mga magsasaka sa lalawigan ng Northern Samar. Malaking tulong naman ito sa mga magsasaka lalo pat maraming magsasaka dito sa probinsya ang lubhang apektado dahil sa sunod-sunod na pag-ulan sanhi ng Shoreline at bagyong si Ada at apektado ang agrikultura. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dinagyang Festival sa Iloilo abay babantayan daw po na higit sa 7,000 security personnel. Report mula kay Jocelyn Maque. Jocelyn. Nakumpleto na ng Site Task Group Dinagyang 2026 ang preparasyon upang masiguro na safe ang selebrasyon ng Dinagyang Festival ngayong taon. Mahigit 7,000 na mga security personnel ang ipapakalat para sa highlights na nasabing event sa January 24 at 25. Sa nasabing numero, mahigit 2,000 na personnel ang ilalagay sa Sub-Task Group Security, 1,600 sa Peace and Order Group, 655 para sa Emergency Preparedness and Response at 877 sa Traffic Management. Maliban dito, may mahigit 2,000 rin ang ide-deploy na force multipliers. Nagmula pa sa iba't ibang police officers sa Western Visayas ang magbabantay na security personnel. Ayon naman kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, ang matagumpay na selebrasyon ng Dinagyang Festival ang hindi nakadepende sa dami ng security forces kundi sa kooperasyon at disiplina ng publiko. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, Thank you sa buong pera sa mga kaibigan ng DZRH News Team. Maraming salamat din po sa mga tumutok sa ating balitaan. Thank you, Mr. Inapit. Maraming salamat, Don and Jeric. Anyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras sa alas 3:05. This time check is brought to you by Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to.
sa lahat